po. Good evening. Good evening po sa ating lahat. Sabihin mo naman sa katabi mo. Ano ba? Sabihin sa katabi. Sabihin mo, I'm glad that you are here. Sige, topikin mo siya para meron kayong conversation. Meron kayong ano. So, punta po tayo sa Isaiah 6. Isaiah 6. Sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Sa Tagalog, ulitin natin siya sa Tagalog. Noong taong mamatay, si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nangyari sa dilig ng sumisigaw. At ang bahay ay napuno ng puso. Na magkagayoy, sinabi ko, kahapag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng mga bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Okay, sige, tuloy natin. Nang magkagayoy, lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga seraphim na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sinong susugurin ko? Sinong hahayo para sa atin na magkagayoy? Sinabi ko, narito ako, suguin mo ako.
At sinabi niya, ikaw ay lumayo at sabihin mo sa bayan ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain patuloy. Ngunit huwag ninyong unawain, patuloy ninyong tignan, ngunit huwag ninyong alamin. Okay? So, sabi niya dito sa verse, si Isaiah po, no, nakaranas po siya ng vision kay Lord. Sabi niya dito, kasi si Lord, naniniwala siya kay Isaiah. No? Pero sabi ni Isaiah, woe is me, sa verse 5. Sabi niya, kahabag-habag ako. Kasi alam ni Isaiah, yung mga nasa paligid niya, siguro, nakapagsalita siya ng hindi maganda, no? Nakagawa siya ng hindi maganda. Sabi niya nang magkagayo sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaki may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari ng Panginoon ng Lord. Siguro, pero, syempre hindi naman nagpaparana si Lord kay Isaiah, no? Sa verse 5, kung titignan mo, nagpakumbaba siya kay Lord, no? Umamin siya, nagtapat siya kay Lord, hindi siya naging plastic kay Lord, no? Kasi alam niya yung, siya mismo, ano yung ginagawa niya. Kapag namit mo si Lord, huwag ka nang maging papagkunwari sa harap ni Lord. Dahil alam naman niya yung puso mo. No, like Isaiah, tinatawag siya ni Lord. No? May calling si Lord na kay Isaiah. Pero si Isaiah parang nagtataka siya na marumi ako, Lord. Parang gano'n. Pero inamin niya yung kay Lord. Tapat siya sa Panginoon. Nag-repent siya. No? Pakumbaba siya kay Lord. Kaya si Lord sinabi niya, o sige, parang nagkaroon sila ng ni Lord na conversation na sino na lang susubuin ko? Kasi kinukall siya in a mission. No, si Isaiah, kinukall siya in a mission. Pero sabi ni Lord, at narinig ko ang tinig ng Panginoon, sabi ni Isaiah, na nagsasabi, sino susubuin ko? At sinong hahayo para sa akin? Nang magkagaya sinabi ko, narito ako, subuin mo ako. Pag kasi sa sarili natin, minsan ayaw natin, or minsan naman, dinideny natin yung, or bumibili tayo ng mga gawain na pinapagawa ni Lord. Lord, ito na lang kasi ito madali. Ito hindi. No? Pero sabi ni Lord, sino susubuhin ko? That's the question. No? Pwede mo tanongin yung sarili mo, ikaw ba katulad ka ni Isaiah na sasabihin mo kay Lord kapag namit mo si Lord, narito ako, subuhin mo ako. Yun ba yung sasabihin mo kay Lord? Kasi I believe the Lord is raising people who knows how to humble themselves. Nagre-raise si Lord ng mga tao, alam ni Lord na yung taong yun nagpapakumbaba. Kayang magpakumbaba. No? Yun yung mga rin-raise ni Lord. So, si Isaiah, isa siya doon sa kinukol ni Lord. No? Binigyan pa nga siya ng burning coal sa kanyang bibig para parang doon napatawad niya, sabi niya dito, naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad niya. So, si Lord, kaya niya mag-provide for you sa calling mo. Pero the question is, are you willing and are you humble enough
to do your calling. Kaya mo bang magtapat kay Lord? Sabi niya sa John, First John 12, yung 1:9, sabi niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kapag namit natin si Lord, taliwas tayo sa ginawa ni Isaiah na nagde-deny tayo. Lord, di ko naman ginawa ito. O kaya, kahit yung kapatid mo lang, nakita niya na ginawa mo to, tapos kinorek ka niya. Tapos, medyo naano ka na, hindi ko naman ginawa ito. Yung i-deny mo ba, pero alam naman na ni Lord na yun yung ginawa mo. The servant of God, hindi madaling maging servant ni Lord. Kung aaminin natin, hindi magaling maging lingkod ng Panginoon. Pero, kapag kasama mo ang Panginoon, nagiging madali. Dahil sa kalakasan, dahil sa tulong ng Panginoon. Sa Job 8:5-7, kung hahanapin mo ang Diyos, sige sa first po, sa verse 1. Sabi niya, pagkatapos ay sumagot si Bildad na Suhita at sinabi, hanggang kailan mo sasabihin ang mga bagay na ito at ang mga salita ng iyong bibig na gaya ng malakas na hangin? Binabalungdot ba ng Diyos ang katarungan? O nililigo ba ng kapangyarihan sa lahat? Ang matuwid, kung ang iyong mga anak ay nagkasala laban sa Kanya, sa kapangyarihan ng kanilang pagsalangsang ay Kanyang ibinigay sa kanila. Kung hahanapin mo ang Diyos at dadaig ka sa mga pangyarihan sa lahat, kung ikaw ay dalisay at matuwid, tiyak nagigising siya dahil sa iyo. At ibabalik ka sa iyong matuwid na tirahan. At bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Sapagkat magsiyasat ka sa mga nagdaang panahon, hinihiling ko sa iyo at isaalang-alang mo ang natuklasan ng mga nimo mo. Sapagkat tayo ay kahapon lamang at walang nalalaman, sapagkat ang ating mga araw sa lupa ay isang anino. Hindi ka ba nila tuturuan at sasabihin sa iyo at bibigkas ng mga salita mula sa kanilang pangunawa? Okay. So, yung point dito is, kung hahanapin mo ang Diyos, totoo naman to, di ba? Kung hahanapin mo ang Diyos, at dadaing ka sa Kanya, kung ikaw ay danisay at matuwid, gagawin mo yung will ni Lord. Pag sinabi ng Panginoon, dyan ka, mag-wait ka dyan, hindi ka magmamadali. Pero kapag sinabi ng Panginoon, alisin mo na yung sakit ng loob mo. Or pag sinabi ng Panginoon, ibahin mo yung mindset mo. Ibahin mo na yung way ng thinking mo, way ng buhay mo, pamumuhay mo. Gigising siya dahil sa'yo. At ibabalik ka niya sa matuwid na tirahan. At bagamat maliit ang iyong pasimula, it means kahit humble beginnings ka lang, importante yung testimony mo. Though your beginning was small,
yet your latter end will increase abundantly. Bakit? Kasi kung titignan natin yung mga pinaparanas ng Panginoon sa atin, step by step, di ba? Kung makikita nyo sa trabaho, sa school, di ba? Hindi ka naman magiging fourth year college, kundi ka muna ng first year college, di ba? Kasi step by step. Bakit? Kasi kailangan mo muna matutunan yung dito bago ka mapunta dito. So, ang Panginoon, kapag natutunan mo na yon, nandoon ka na dun sa level 4 ng pinapaturo ng Panginoon sa'yo, na-pass mo na to, ng first year college, second year college, third year college, tapos sa third year college ka na. Yung lahat na natutunan mo from elementary hanggang sa third year college, nag-increase. Kung titignan mo, kung sisiyasatin mo yung sarili mo, nag-increase yung knowledge mo, yung ganun din sa pananampalataya natin. Pero kung ikaw, mag-job test ka katulad ng mga iba sa school, no, hindi mo matututunan. Because sometimes, yung experience mo, yun yung learning mo. Doon ka matututo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka muna magmadali. Yes, sabi mo, huwag ka matakot, sabi mo, huwag ka muna magmadali. Ano man yan, di ba? Minsan may mga in a hurry tayong sa sarili natin, di ba? May mga in a hurry tayo. Sa iba-ibang area, no? Especially in spiritual, gusto natin, magkabisya na tayo agad. Pero yung love muna sa heart natin, sa ano natin, hindi natin makuha yung lesson. Paano tayo aanay ni Lord, di ba? Tapos gusto natin, kung senior ka, gusto mo na magkanta dito, kaka-attend mo lang, di ba? Yung first timer ka lang, tapos, ganda ng suot ng isang worship leader, gusto ko rin ng ganyan. No? Pero yung faith ni Lord na level na gusto matutunan mo, no? Hindi ka ba nag-through it doon? Tapos kapag nandito ka na, baka, di ba, mag-iba ang mangyari. Isa pa, baka nagmadali ka, no? Baka nakakita ka lang ng pogi, tapos niligawan ka ng pogi, no? Tapos hindi mo siniyasat, yung will ba ni Lord, no? Nagmadali ka, kaya naging miserable yung buhay mo. Hindi yung kasalanan ni Lord. Amen? So, yung mga ganun, in a hurry, yung mga in a hurry nating mga ginagawa or iniisip, Lord, kapag ganito na ako, kapag ganyan siguro naman, yung ganun. Pero nawawala sa ating isip yung paghihintay natin sa Panginoon. Sa Isaiah, tingnan niyo man to, no? Di ba nakita niya sa chapter 6, si Lord, no? Tinawag niya si Isaiah. Pero tingnan niyo man to sa Isaiah 40:31. Okay, so verse 25, sabi niya, to whom then will you liken me? Sa Tagalog, para mas madamdamin. Kanino ang nganin niyo ako itutulad upang makatulad niya ako? Sabi niya. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tingnan niyo yung taas. Ano nakikita? Kisame, di ba? Wala, pero lang. At tingnan ninyo kung sino lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan. Sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, Jacob, o Jacob, at sinasalita mo, Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon,
at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Walang makatarong ng kanyang kaunawaan. Sometimes, bakit pinapagawa ni Lord yung mga bagay na to? Hindi mo man alam, pero si Lord alam niya. Hindi mo matatarong yung kaunawaan ng Panginoon. Kasi malawak, alam mo, ang Panginoon isang agila. Isa siyang agila. Yung mata ng Panginoon, agila siya. Alam niyo yung agila, malawak, kung isa-search niyo man siya, no? Malawak yung ano niya, yung paningin niya, yung perspective. No? Kaya kaya nga sa architecture, yung tawag namin sa top view, di ba? Bird's eye view. Kasi sila yung representation na yung kapag kasi nakatingin ka sa taas, makikita mo halos, di ba? So yung agila, one of the bird na malawak yung perspective nila. Si Lord parang ganun. Hindi mo matatarong. Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo matatarong. Ikaw naman ng Panginoon. Kaya inalaw din ng Panginoon yun is para hindi ka magkaroon ng pride. Hindi ka magkaroon ng anything stubbornness sa heart mo na kaya mo ito. Hindi mo na kailangan si Lord. Kasi kapag ganito na hindi mo na unawaan yung mga ways ni Lord, it doesn't mean mali na yun. No? It means kailangan mo lang mag-submit. Kailangan mo lang mag-surrender. Siya'y nagbibigay ng lakas. Sige, tignan na natin ito. He gives power to the weak. No? Sino yung pagod na pagod dito? No? Pagod ka spiritual, pagod ka na physical, pati mental, pati yung mind mo, pagod na. Yung mata mo, baka pagod na din. Yung bibig mo, baka pagod na. Yung lalamunan, baka pagod na din. Anything, kind of weakness, He can give you power. Amen. And to those who have no might, He increases strength. Kung walang lakas, no, pinapalakas ka ng Panginoon. Why? The Lord allowed this happen. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon lumapit ka sa Kanya. He is the source, para siya yung source ng strength mo. Even the youth shall faint. Kahit yan, si Yeshurun, no, pinakabata sa atin. Napapagod yan, natutulog yan, no? Papahina. And the young men shall utterly fall. No? But those, tingnan niyo po ito, no? But those, isa ka ba dun sa mga those who? Isa ka ba dun sa mga those na yan? But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, kahit yung mga oppression ng kalaban, no? Dahil naghihintay ka kay Lord, hindi ka gumagante, hindi ka na nagtatanim ng sama ng loob sa puso mo, even kapatid mo sa pananampalataya, yung mga nakasakit sa'yo, even mga pamilya mo mismo, yung mga nagmaltrato sa'yo, no? Mag-wait ka lang kay Lord. Ano ginagawa niyo pag nag-wait kay Lord? Di ba nagpipray? Di ba? Binubuhos yung heart natin kay Lord. Hindi yung wait na wala kang ginagawa. Di ba? Yung wait is habang nag-wait ka kay Lord, mag-pray ka. Habang nag-wait ka kay Lord, gawin mo yung will ni Lord. Tapos, they shall run, not be weary. Sino po dito gustong makatakbo ulit? Amen. Amen. In spiritual, gusto mo ulit makatakbo. Because we have
a race. No? May race po tayo. Baka nakakalimutan nyo or nakakalimutan ko na may race po tayong kailangan tapuhin. Amen? Baka nag-stop ka na or napagod ka na, tumabi ka na lang. No? But this time, we will become aware again na may race tayo tinatakbo. Finish the race, okay? Okay. So, yun, no? They shall run. Okay? Ang sarap kaya, alam niyo po ba, nung bata-bata pa ako, mga high school ako, mahilig ako sa sports. No, ang tagon, nag-aano ako, nagbabike sa amin hanggang Arayat, gano'n. Tapos balikan nyo, tapos minsan kapag papawis lang dito sa amin hanggang sa iikutin namin yung Angeles, gano'n. Tapos mahilig akong, mag-volleyball, mag-basketball. Nagbabasketball ako noon, sumasali pa ako. Tapos sa intrams na sumasali akong basketball, gano'n. Sumasali akong dance ko, gano'n. So, the sports, sometimes it requires physical fitness. Diba? Minsan, yung mga prof mo ng PE, hindi ka kinukuha kapag payat ka, o kaya kapag, yung mahina ka, okay, hindi ka kukunin. Kasi dati, o kaya wala kang lakas, or wala kang knowledge doon. No? And yun, pero kukunin yung mga may lakas, diba? Yung mga may kakayanan tumakbo, no? But in this life or in this race, lahat tayo dapat tumakbo. Kasi maiiwan ka pag hindi. Pero the good news is, the Lord is our strength. Amen. So, not be weary. Ibig sabihin, huwag kang mapapagod. And then ako na-realize ko na, ngayon na medyo 25 na kasi ako, no? Ngayon, medyo tumatanda na rin. Nafe-feel ko na yung kapag nag-aano ko dyan sa, dati nun, nag-gain ako ng weight. Mga siguro sa JCM. Hindi ko alam yung season na nag-gain ako ng weight. Tapos tinuruan ako ni Lord tinuruan ako ni Lord na, kasi pinakita ni Lord sa akin na hinihingal na ako. Tapos sobrang nawawala ako ng peace. Alam niyo, minsan sa gabi, nakahiga ako, tapos hinahabol ko yung hininga ko. Dahil sa sobrang hindi ko kaya yung tapos nagkaroon ako ng acid. Eto, testimony ko lang ito. Nagkaroon ako ng acid, tinuruan ako ni Lord yung mga proper na kanakain, proper na oras na pagkain. No? We can relate this in spiritual. No? Tapos, tinuruan din ako ni Lord na hanggang sa sabi ko, Lord, gusto ko yung mga times na parang bata ako. Yung kahit tumakbo ako ng ilang beses, hindi ako napapagod. No? Gusto ko yun. So, in spiritual, balikan natin yun. Yung mga times na hindi ka napapagod, kahit anong word mo para kay Lord, hindi ka napapagod. No? Bakit? Kasi we are connected to the Lord. Yung sinasabi hindi kayo connected kay Lord. Pero we have a race that that requires strength. Amen. Yung race na tinatahak mo, hindi yan biro. Buhay yung pinag-uusapan. Kasi once na gumilit ka, once na nag-stop ka kasi pagod ka na, walang problema po sa mga nagpapahinga. Pero huwag ka magpahinga sa pag-ibig mo sa Panginoon. Amen.
Wala pong problema kapag nagpapahinga in physically, pero spiritually mo lagi kang dapat maapoy. And the Lord will give us fire in Jesus' name. More fire. Amen. They shall walk and not faint. Because sometimes kahit naglalakad ka lang, minsan napapagod ka ng pagkakas. Kahit naglalakad ka lang, kahit slowly, napapagod ka din, di ba? So, the secret is, no? Ano yung sikreto para makatakbo ka ulit? Wait on the Lord. Pray ka again, no? Tignan mo pa rin si Lord na, Lord, ikaw yan yung nakilala ko nung una. Ikaw yung Lord na makapangyarihan. Ikaw yung Lord na nabivision ko. Ikaw yung Lord na mabuti sa akin. Ikaw yung Lord na nagdidisiplina sa akin dati. Ikaw yung Lord na nagbigay ng wisdom sa akin. Ikaw yung Lord na nagbigay ng talino sa akin, ng talent na ganito. Sometimes we forget those things na ginawa ni Lord para sa atin. Kaya tayo napapastop sa pagtakbo. That's the cause bakit tayo napapastop, bakit tayo napapagod sa pagtakbo natin sa race natin kay Lord. Amen po. Do we love the Lord? Amen. This is the question. Bakit tayo nai-stop sa pagraran? Bakit tayo nai-stop sa pag-walk natin sa ways ni Lord? It's because we are weary, dahil hindi tayo naghintay kay Lord, bara-bara na lang tayo, in a hurry tayo, kailangan natin, ginawa natin, rush yung things na dapat kahit matagal, naghihintay ka kay Lord. Who do you love? What do you love? Diba? Do you love Jesus? Or the things that of the Lord? Or gusto mo lang yung mga ginagawa kay Lord? Or gusto mo lang na magka-vision ka agad? O gusto mo lang yung mga madadaling bagay? Where is your delight? Saan ka nagdi-delight? Katulad ka ba ni David na sabi niya, I delight to do your will? Or I delight in the worldly things? Kasi nag-stop na ako in running. Pero kung nagtumatakbo ka pa rin, katulad ka ni David na sinasabi, I delight to do your will. Diba? Marami tayong gusto, no, makamit. Maraming pangarap. Maraming gustong makuha. No? Pero, totoo ka nga bang sinasatisfied niya? Yung mga things na nakukuha mo. Sabi niya sa Ecclesiastes 2. Ecclesiastes 2 sa 24 siguro. Okay. Nothing is better for a man. Okay, Tagalog. Walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya. Okay? Sino mahilig kumain dito? Ako, mahilig ako kumain. Sino mahilig uminom ng tubig, ng milk tea, ng kape, ng shake, ano pa ba? Ng soft drinks. So, nothing is better. Sabi niya. Sige po ko yung hindi, Tagalog pa. Tapos, yan. Walang mabuti sa tao, kundi ang kumain at uminom. At magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Okay? Wala namang problema yun, no? Na nire-reward mo yung sarili mo pag sa mga trabaho mo. Okay.
Nakita ko na ito. Ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Amen. Sino niniwala na kinakain mo? Okay? Lahat ng meron ka, ng lahat ng yan, binigay lang ni Lord na sa kamay ng Panginoon. 25. Sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na hiwalay sa Kanya. For who can eat or who can have enjoyment? Diba, maraming mga tao na nag-enjoy sila sa ganito, sa ganyan, more than I. Sino daw po ang makakataglay, no? Ng kagalakan na hiwalay sa Kanya. Alam niyo po, kahit nasa sayo na ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga bagay, ng kayamanan, no? Magandang kotse, magandang bahay, magandang cellphone, pero kung hiwalay ka sa Kanya, sino? Sometimes, no, maraming mga mayayaman, no, na, halimbawa, artista, nababalitaan mo na lang, ipapakamatay sila. Bakit? Kasi may kulang sa kanila. Amen? Alam niyo po ba, kapag binigay ng Panginoon yung isang bagay, tapos kontento ka, napakasaya mo. No? Binigyan ka ng cellphone, binigyan ka ng ganito, pero hindi galing kay Lord, parang hindi ka masaya. No? One time kumakain ako, hindi ko na lang sasabihin sinong mga kasama ko. Tapos ang sarap ng kinakain namin, ang dami. Tapos pumunta ako sa isang gathering ng fellowship. Doon ako nabusog. Doon sa gathering ng fellowship. So hindi mo mako-compare, no, yung satisfaction ng Panginoon sa puso mo. Alam mo yan sa sarili mo kung saan ka dapat masasatisfy. Amen? So, hindi ka talaga masasatisfy kung pinipili mo lang yung sarili mo sa ganitong bagay, no? Sa ganitong pangyayari, no? Kung pipilitin mo lang, there is no fruit. Again, the question is, what do you love? Jesus? Where is your delight? Saan ka nagdi-delight? Amen? So, don't stop in your race. Huwag kang mag-stop sa race mo. Sabi mo sa kapatid mo, don't stop. Amen? Kung mag-i-stop ka, saan ka pupulutin? Yun na lang iisipin natin. Kung mag-i-stop, magpapahinga muna ako. Punta muna ako ng ganito. Kung will ni Lord, bakit hindi? Diba? Sasatisfy ka ni Lord dyan. Tuturuan ka ni Lord dyan. Pero paano kung ikaw lang? Paano kung sa sarili mo lang? Gusto mo lang? Without acknowledging the will of the Lord. Sa tingin mo ba, di ka mapapahamak? Sa tingin mo ba, di ka matutrouble? 100% matutrouble ka. Mabibigyan ka ng kaligayahan, temporary. Pero kung pinipili mo yan sa sarili mo, you will gonna lose something from the Lord. Tanungin mo yung sarili mo, sino nga ba yung mahal ko? Mahal ko nga ba si Jesus? O yung mga binibigay niya lang sa akin? Again, si Isaiah, tinawag siya ng Panginoon. Amen. Pero si Isaiah nagtapat. Katulad ka rin ba ni Isaiah na magtatapat sa Panginoon pag nabit mo siya?
Being servant of the Lord hindi madali. Hindi servant ni Lord, hindi lang yung servant ni Lord yung mga worship team, yung mga nag-aayos ng tawag dito, sa media team, mga usher, hindi lang yan. Ikaw mismo, pwede ka maging servant. Relationship. Yung servant ni Lord yung mga nagmamahal sa Kanya. Hindi po madali maging servant ni Lord. Pero what is our gain sa ginagawa natin sa Panginoon? Kasi wala naman. Diba? Pagkain na natatanggap natin every Sunday. Bakit natin ginagawa? Because we love Him. Because wala tayong ibang goal. Wala tayong ibang goal na maging famous dito, famous drummer, famous guitarist. Yung goal natin is makilala ang Panginoon. Yung goal natin is magawa yung will ni Lord. At kapag nakita natin si Lord, anong sasabihin mo? Pag nakita mo si Lord, anong sasabihin mo? Or nakikita mo pa rin ba si Lord sa sitwasyon mo? Or gumagalaw ka na lang sa sarili mo pa? Being servant of the Lord, hindi po madali. Pero may strength po galing kay Lord. John 15, John 15 verse, ayan. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Naintindihan niyo po ba yung binasa natin? Recitation. Sino po? Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ay tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay inililinis niya, upang lalong magbunga. Kayo'y Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, gayon din naman kayo. Malibang kayo'y manatili sa akin. So, sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking, sasabihin natin, si Lord ang puno, no? Si Father, no? Si Jesus, okay. Siya yung puno. Kung hindi ka nakakapit sa Panginoon, kung hindi ka naka-abide sa Panginoon, hindi ka mamumunga. Lahat ng ginagawa mo, wala. Lahat ng ginagawa mo, nasasayang. Because in this journey, hindi na tayo dapat tataasan ng posisyon. In this journey, wala na dapat gusto ko ng ganyan. In this journey, dapat yung goal mo na lang is
the Lord. Nagpapakita na si Lord ng signs and wonders. Nagpapakita na si Lord ng warnings. Nagpapakita na si Lord ng correction. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ang bawat sanga sa akin na hindi nabubunga ay inaalis niya. Kaya, in personally speaking na lang, inaalis niya yung ganito mong ugali, inaalis niya yung ganito mong mindset, ganito mong pananaw. Bakit? Kasi, at ang mga bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Lilinisin ka niya. Aalisin niya yun kasi nililinis ka niya. Para magbunga ka. Ano, gusto mo na lang, ganyan na lang. Ulit-ulit na lang gagawin mo, araw-araw, nag-work ako, ganito na lang. Uuwi ako, matutulog, work na naman. Mag-aaral na naman, may assignment, ganito, ganyan. Walang bago. Pero sabi ng Panginoon, kalimutan mo lahat ng nakaraan. Gumagawa ako ng bago. Hindi ba nakikita? Nabubulag tayo sometimes in the past. Hindi kasi yung tao yan. Wala na akong gana sa tao niya. Kasi, hindi ba alam bakit ang ano yung tao niya? Kaya naman yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pero kung titignan mo, ang Panginoon nagsisiyasat sa atin. Amen po. Gusto niyo, sino po dito gustong magbunga? Amen. Yung mga sinasabi ng Panginoon sa inyo, tinatanim ng Panginoon sa inyo, gawin mo to, ganyan. Pag yan, ginawa mo, magbubunga kasi galing sa Panginoon. You are abided kay Lord. Amen. Abided ka kay Lord. Pero kahit anong gawin mo, ano yung gusto mo, kasi ginagawa mo lang sa sarili mo, papagod ka. Mapapagod ka, totoo man. Di mo alam sa sarili mo bakit pagod na pagod ka. Di ka makagalaw. Amen? One of the reason why the Lord needs us to prune. Alam niyo yung prune? Parang kinakat. Tama ba? Or to discipline. Bakit ka kailangan disiplinahan ng Panginoon? Lahat tayo dinidisiplina ng Panginoon. Diba? Kasi mahal tayo ng Panginoon. May mga area, itong taong ito yung area na dinidisiplina siya ni Lord. Kasi kailangan niya matutunan to. Ito yung taong, ito naman sa area na to. Amen? May mga area tayo, dinidisiplina tayo ni Lord. Amen? Amen. One reason why the Lord needs us to prune or to discipline is because like sheep. Alam niyo yung sheep, kailangan sinishear. Yung mga kailangan sinishear. Kasi kapag yung sheep, di ba, mabalbong na siya, matamad na lazy na siya, hindi na siya makagalaw. We are like sheep. Kailangan tayo ni sheep. Kailangan may tanggalin sa atin. Bakit? Para makagalaw ka. Para makatakbo ka ulit. Sino dito gustong tumakbo ulit? Amen? We will run the race. Huwag tayo papayag na pupunuin ka ng kalaban ng mga balbon dito para hindi ka in spiritual or bigat, no? Sama ng loob, maling mindset, kaya nagiging mali yung ways. Huwag niyong hayaan ang ang kalaban na ganunin ka. Magpa-shave ka kay Lord. Amen? Let the Lord shave you. Prune you. So that you can move again. Makakapag-move ka ulit. Makakapag-run ka ulit. Hindi ka na mabigat. Alam niyo si David, inalis niya yung mga pinaglalagay ng mga ano sa kanya kasi kasama siya ng war. Alam niyo anong bitbit niya? Name of Jesus, name of the Lord.
Wala pa pala si Jesus. Name of the Lord. Yun yung panlaban niya. Alam niyo yun? Natandaan niyo ba yun? Yung pinaglalagay nilang armor dito. Pinag-aalis niya yun eh. Kasi mabigat. Alin lang ni David siguro. Hindi ko alam kung mali talaga si David. Pero you need to be sheep again. Kailangan mong ma-sheep ulit. Or, hinahayaan mo na lang na hayaan na natin. Ulit-ulit lang naman eh. Ulit-ulit ko naman naririnig. Ulit-ulit ko na lang na nafe-feel. Ulit-ulit ko na lang na nagagawa or nangyayari. Move again. Amen. Maging kang katulad ng sheep na pinapa-sheep. And when the Lord, when you allow the Lord to sheep you, katulad ng sheep, huwag kang magalaw. Katulad ng sheep, sabi na, maamo sila kahit sinisheep sila. Diba? Tignan mo man, paligumin mo yung aso. Gaganunin ka. Diba yung aso, pag gaganunin ka, tapos gagano na naman siya sa dumi. Diba? Yung aso namin, hindi namin pinapalugod kasi ayaw niya. No? Pero yung mga sheep, kahit tignan mo, hindi sila masyadong gumagalaw or pag nakiliti lang siguro ganon. Pero kung titignan sa mga video, yung mga sinisheep na sheeps hindi. Pag ganon, wait ka lang kay Lord. Kapag pinuprune ka ni Lord, wait ka kay Lord. Pag dinidisiplin ka ni Lord, wait ka lang kay Lord. Huwag kang magmamagalit. Kasi mas masarap yung matututunan mo sa disiplin ni Lord kesa doon sa mismo. Hindi mo ma-appreciate yung destination mo kung hindi ka dumaan sa disiplin ni Lord. Kasi we need to understand, this world, maraming pinakain sa atin. Kailangan lang tayong ayusin ni Lord. Kailangan lang tayong kulmahin ni Lord. Kailangan lang tayong gibain ni Lord para mabuo niya tayo ulit. That's the purpose of discipline. That's the purpose of pruning. That's the purpose of shaving your bitterness, your wrong mindset, your pride, your ego, your offense. So that no heaviness will conquer us. Kasi after, di ba kapag minsan, di ba kapag minsan meron kang dalang bag, ang bigat, di ba, hindi ka makatakbo ng maayos, di ba? Alam niyo ba si pilgrims? Di ba, ang daming nagbag dito. Di ba, di ka makatakbo ng maayos, tapos mabubukod ka bang ganon. Kasi, ang dami mong bitbit. Pero kung i-surrender mo yung kay Lord, kung ibababa mo yun, bibigay mo yung kay Lord, makakatakbo ka ng maayos. That's so simple. Kung titignan. Pero mahirap syempre pag ano. Pero, kaya nga nandyan si Lord. Ezekiel 3. Alam niyo po, higher calling, no? Malaki ang calling ng bawat isa na nandito. If you will obey the Lord. If we will obey the Lord. Okay? Kanya-kanya po tayo, may calling tayo. Kanya-kanya. No? Wait. Sa Ezekiel 3. Okay, ito na. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ang iyong natagpuan. Amen? Sino dito may mga na-realize? So, spiritual walk, ay spiritual na life niyo. Like, nung pinakauna kayong naging Kristiyano, sino dito na may na-realize na? May ni-reveal na si Lord sa inyo? Ako lang?
Wala kang na-realize? Halimbawa, na-realize nyo lang na, si Lord pala mapagmahal. Si Lord pala, di lang, yung pagmamahal niya is bibigay niya yung ganito. May times pala na susurrender mo yung ganyan, didisiplinahin ka niya, ganyan. Wala? Ganon? Okay. Dito sa Ezekiel 3, sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ang iyong natagpuan. Kainin mo ang balumbong ito, at ikaw ay humayo. Magsalita ka sa sambayan ni Israel. Kaya't ibinuka ko ang aking bibig, at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Scroll. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ito at busugin mo ang iyong tiyan. No? Ay naging parang pulot, sabi, at sa aking bibig ay naging parang pulot sa tamis. Para daw honey, no? Sino nang nakakain ng honey dyan? At sinabi niya sa akin, anak ng tao, humayo ka. Pumunta ka sa sambahayan ni Israel at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Okay? So si Lord, binigyan siya ng message, binigyan siya ng scroll. Okay? So si Lord, binigyan siya ng scroll, tapos sinugo siya. Sinend siya, no? Sa Israel. Sapagkat ikaw ay hindi isinugo sa isang bayan na may ibang wika. Amen? At may mahirap na salita, kundi sa sambahayan ni Israel. Sige po. Hindi sa maraming bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, na ang mga salita ay hindi mo mauunawaan, tunay na kung suguin kita sa mga iyon, papakinggan ka nila. Ngunit, hindi ka papakinggan ng sambahayan ni Israel, sapagkat ayaw nila akong pakinggan, sapagkat ang buong sambahayan ni Israel ay may matigas na noo. Siguro taas mo sa ganun. Bakit kami na? At may matigas na puso. Amen? So, this is so hard for Ezekiel now. Na masugo sa bayan na akala niya papakinggan siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka nila papakinggan. Why the Lord allows us to be sent in a place na minsan di ka pinapakinggan? Bakit? Ito lang po, isang example lang po ito na sa servant ni Lord. Ito po isang example lang po na yung servant ni Lord hindi madali. Okay? Sapagkat, sabi sa verse 5, sapagkat ikay hindi sinugo sa bayan na may ibang wika. No? Yung ibang wika kasi di naman nila maintindihan, no? Kung isisend siya doon ni Lord. Pero kung titignan mo, sabi niya, papakinggan ka nila kung suguin kita sa mga yun, papakinggan nila. Ngunit hindi ka papakinggan ng sabayanan ni Israel, sapagkat ayaw nila akong pakinggan. So, kung may servant ni Lord, di pinakinggan, no? Siyempre, kung depende na lang kung iba yung word niya, no? Pero, kung may servant ni Lord, tapos di mo pinakinggan, or anything na yung pastor mo, ano, yung sinugo ni Lord, no? Sapagkat ang buong sambayan ni Israel ay matigas na noo. Pumasok na yung pride, no? Mamatigas na puso. Ayaw na makinig. Narito,
narito ang aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha. Amen? Si Lord kasama mo, iti-defend ka niya. Kaya di, ayaw nila maniwala sa'yo. At ang iyong noo laban sa kanilang mga noo. Ginawa kong batong matigas kaysa batong kiskisan ang iyong ulo. Huwag mo silang katakutan o manghina man sa kanilang paningin. Sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. Amen? May mararanasan kang ganito. Kapag sinusundan mo na yung will ni Lord, pag namumusak na sa'yo si Lord, hindi madali. Minsan, i-reject, ipe-persecute ka ng sarili mong pamilya. Sometimes, yung mga classmates mo, yung mga teachers mo, mas masakit, mga kapatid mo sa church. Naiibang ka na ba? Diba? Sino ba yun? Kasi yung servant ni Lord, sabi nila, akala nila lasing. Kasi di maunawaan. Pero it doesn't mean you will be discouraged. Sabi niya, bukod dito sinabi niya sa akin, anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasabihin sa iyo, tanggapin mo sa iyong puso at pakinggan mo ng iyong mga pandinig. Humayo ka, pumaroon ka sa mga bihag, sa iyong mga mamamayan, at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Pakinggan man nila o hindi. Na magkagaya yung tinaas ako ng Espiritu. Aking narinig sa likuran ko ang tunog ng malakas na ugong na sinasabi, purihin ang kalwalhatian ng Panginoon mula sa kanyang dako. At ang aking narinig ang pagaspas ng mga pakpak ng mga nilalang na may buhay habang sila'y magkakadikit at ang tunog ng mga gulong sa tabi nila. Ang tunog ay parang malakas na ugo. Itinaas ako ng Espiritu at ako'y dinala palayo. Ako'y humayon na daramdam na nagiinit ng ang aking diwa. At ang aking kamay, at ang kamay ng Panginoon ay naging malakas sa akin. At ako'y dumating sa mga bihag sa Tel Aviv na naninirahan sa pampang ng ilog Chebar. Ako'y umupo roon na nagtitigilan sa gitna nila ng 7 araw. Sa katapusan ng 7 araw, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Ang sarap na, no? I-desire natin ulit yun. Yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin. That praise. No? Yung sinasabi nito na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Alam niyo po ba, pag narinig niyo si Lord, firm, clear, no confusion. Maybe people can confuse you, pero si Lord, firm, ang sinasabi ni Lord, firm, hindi ka confuse ni Lord. Wonder lang, kasi sometimes step by step. Wonder, W-O-N-D-E-R. No, step by step. Kaya minsan di mo pa buong nakikita. Kasi step by step muna, gusto ni Lord makita mo muna yung ganito para dito ka muna matuto. Para kapag next level na, gusto ni Lord ma-appreciate mo. Yung na hindi ka magmayabang. Sa katapusan ng 7 araw, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. We will receive it. Again, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay. Okay, wait.
Wala yun sa ano mo. Diba? Okay. Even po, no, si Ezekiel, no, na sinubo siya ng Panginoon. No? The warning for those people na sinusubo ng Panginoon once they are not listening to you, no? Pag hindi sila nakikinig sa'yo or sa salita ng Panginoon, kahit hindi sa'yo, no? Kay Lord, don't be, parang, huwag ka magalit. No? Magalit ka lang dun sa kasalanan, rebuke mo, destroy mo, sa prayer. Jonah 4. Kilala po si Jonah na lingkod din po ng Panginoon. Pero itong si Jonah, gusto niya munang may mangyari sa kanya, no? Bago siya sumunod kay Lord. Pero ayaw pa rin niyang sumunod kay Lord. Sabi ni Jonah, sa Jonah 4, but it displeased Jonah exceedingly. Kasi parang, aanin ko na lang in short, no? Si Jonah kasi, sinisend siya ni Lord sa Nineveh. Pero si Jonah, ayaw niya kasi alam niya yung galing ng Nineveh. Sabi niya sa Jonah 4, sabi niya, but it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. So he prayed to the Lord and said, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore, I fled previously to Tarshish, for I know that you are gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Therefore now, O Lord, please take my life from me. Ito, mga karamihan ng servant ni Lord, pinipray ito. Lord, kunin mo na ako. Kasi alam niyo po ba yung burden ni Lord? Pag si Lord nagbigay ng burden sa'yo, light yan, oo. Pero yung burden ni Lord, yung cry ni Lord na binibigay niya sa'yo, ay, grabe, hindi mo makaya sa puso mo. Kailangan mong i-release. Yung burden niya sa church, yung burden niya sa taong ito, kapag sinare yan ni Lord sa'yo, iiyak ka na lang kasi hindi mo makakaya. Pero after that, kapayapaan, joy. Hindi mo kaya kung wala si Lord. Sasabihin ko po sa inyo, ako po, sinasabi ko din sa sarili ko, hindi ko kaya lang wala si Lord. Never. Never a moment na nung, siyempre may times din na naglamig ako kay Lord, di ba? May times din na napapagod ako. Pero lahat ng yun, walang kapuluhan. Lahat ng yun, napagod lang talaga ako. Pero nag-come up ako dun sa moment na saan ako pupulutin kung wala si Lord. Madidisgrasya ako. Hindi ako magiging masaya. Kahit meron pa akong kotse, yung ginusto kong kotse. Or yung ginusto kong bahay. Sabi niya, for it is better for me to die
them to leave, sabi ni Jonah. Kasi tinatakasan niya yung ano eh. Alam niyo, pag kinukol kayo ni Lord, hindi mo makakaya, di ba? Alam mo sa sarili mo na kinukol ka ni Lord. Alam niyo po, this is the key. Alam ni Lord kung sino ang mga mapagkumbaba din. Karamihan sa servant ni Lord, shepherd, nagsimula. Si Moses, si Jacob, si David, lingkod lang yung mga yan. Pero naging great man of God sila. Bakit? It's because of the Lord. Gusto mo maging great sa kingdom ni Lord? Gusto mo maging great man of God na kapag kasama mo na si Lord, yung buhay mo dito, nag-i-speak pa rin ng kabutihan ng Panginoon? Katulad ng mga man of God sa Bible, sina Paul, hanggang ngayon sina Paul, pinag-uusapan pa rin. Gusto mong ganon? Magpakalapit ka kay Lord. Pero once na ginagamit ka ni Lord, or once na naging willing ka, huwag kang magmamayabang. Huwag mong hahangarin. Sabi nga ng kanta, sabi niya ganun, naalala ko noon nasa old church basement tayo. Ang cheap lang ng gitara natin. Tinutugtog ni Josh, sabi niya, nasa old church basement tayo. Sabi niya, we are not trying to be famous. Hindi natin tinatry maging famous na ma-appreciate ka ng mga tao. Hindi mo tinatry na makita ka ng tao, ang ganda na suot mo, ang ganda ng talento mo. Ang galing mo sa ganito. We're not trying to be famous. Here, our purpose in here is to serve the Lord. At kung tinatry natin, including me, kung tinatry natin maging famous, kahit unaware ka, mag-repent tayo. Because the Lord, ang goal natin is the Lord, ang kailangan maging famous sa buhay natin. Na kapag sinabi yung pangalan mo, grabe si ganito. Ang apoy niya kay Lord. Ang dami ng mga trials na sumapit sa kanyang buhay. Pero minamahal niya si Lord. What is the real thing? Ano yung real thing na kailangan natin gawin? Ano yung real thing na goal natin sa buhay? Ano nga ba yun? Maging mayaman? Maging pilot? Maging nurse? Maging doctor? Bonus na lang yan. Pero pag nasa path ka ni Lord, para kang lumulutang, para kang nasa ulap, nakikita mo lang lagi si Lord. Therefore now, O Lord, please take my life from me. Pag nandyan ang burden ni Lord, pag tinuturuan ka na ni Lord, pag sinisend ka na ni Lord, minsan sinasabi mo kay Lord, Lord, kunin mo na ako, Lord. Hindi ko kaya to. Ang sakit sa dibdib. For it is better for me to die than to live. Bakit? Kasi kasama niya na si Lord. Pero kailangan mong pagdaanan. Greater glory. Greater reward. Then the Lord said, it is right for you to be angry. Sabi niya, pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, pag hindi mo nakukuha yung dapat sa'yo, hindi ka naghihintay. Nagagalit ka. Nagsasabi-sabi ka.
Why not to wait on the Lord and pray? And see the goodness na pwedeng gawin ng Panginoon sa sitwasyon mo. Even if yung buong paligid mo nagkakagulo, pero He is the one. He is the one na magkakaroon ka ng peace. So Jonah went out of the city and sat on it. So yun na, ano na siya kay Lord. Kaya sinasabi ko sa inyo, servant of the Lord, it's not so easy as you know. Servant of the Lord, it requires life. It requires your heart. It requires your commitment. Why not serve the Lord from very little level, which is not so little level, okay? But in a first step, why not serve the Lord in first step? That is to love Him, to pray. Ibuhos mo yung puso mo sa Kanya. Tignan ko lang kung gusto mo ba yan. Yung kinakamit mo. Tignan ko lang kung di bigay yan ng Panginoon. Sa tamang oras. Sa tamang panahon. Anong gugustuhin mo? Yung nagmadali ka, pero natisod ka? O yung matagal na proseso, na tinuruan ka ng Panginoon, pero pagdating mo dun sa destination mo, nagpapasalamat ka na lang na umiiyak sa Panginoon dahil pinaranas niya yan sa'yo. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang magmadali. There is a better plan. There is a better ways. There is a better place. Minsan, akala natin ito, pero ito pala. John 21:18. John, I believe ito na lang yung last. Most assuredly, I say to you, when you were younger, kung bata ka pa daw, sige patagal. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, this is true. This is the truth. Nang ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Let's take it in spiritual walk. Okay? Lumalakad ka daw based sa alam mo, based sa gusto mo, diba? Nung before tayo dumating kay Lord, lumalakad ka according sa world, according ano yung uso, according sa ano yung trending, no? Yun yung lumalakad ka. Nung bata ka pa, sa pananampalataya. Amen. Mahal tulad natin to sa spiritual walk. Nung bata ka pa. Pero, no, sabi niya, lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo'y, sabi niya, ngunit pagtanda mo'y, iuuna mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Pag lumalalim ka kay Lord, expect mo yan. Expect mo yan na dinadala ka ni Lord doon sa mga hindi mo ibig. Pero kung hindi ka, heart check ka. Heart check tayo.
Kung hanggang ngayon, kapag maibigan ko, ito yung gagawin ko, eh sige, iyan na lang gagawin ko. O ito yung gusto ko, sige, gagawin ko na lang ito. Without acknowledging the Lord. O ito yung pangarap ko, sige, ganito na lang. Pero true servant of God, sometimes, dadalit ka ni Lord dun sa hindi mo ibig. Minsan yung pinaka-nahihirapan ka. Alam mo bakit? To deal. Yung dapat ma-deal sa'yo, sa atin, including me, of course. To deal, yung kailangan maalis, to prune, to discipline. Now, the question is, who do you love? What do you love? Love mo lang bang mag-serve kay Lord pagkasama mo yung mga brethren mo? Or pag nasa ministry ka? Sino yung gusto mo? Mas mahalaga ba yung mga kaklase mo? Pamilya mo? Kaysa kay Lord? Mas mahalaga ba yung sinasabi nila kaysa sa sinasabi ni Lord? What do you love? Same question, inask ni Lord Jesus si Peter. Peter, do you love me? What if the Lord is asking you now, do you love me? Do you still love me? O love mo na lang yung pagpipreach? O love mo na lang yung pagdadrums? Pagkakanta? O love mo na lang yung mga brethren mo? Gusto mo na lang sila nakikita kaysa doon sa makita mo sila sa loob ng church. Nag-aawitan, nagfe-fellowship, nag-satisfy sa presence ni Lord. Mas pinipili mo na lang yung dito na lang ako. Doon naman, offend lang si ganito, si ganyan. Sino ba yung goal natin? That's the question. Now, huwag kang tumakbong mag-isa. Mapapagod at mapapagod ka. Lahat ng ginagawa mo pag wala sa Lord, walang bunga yan. Mahirapan ka lang. Gusto mo maging mabunga? Samahan mo si Lord. Samahan ka ni Lord. Amen po. Sa Kings, 1 Kings 9:9-7, they will answer because they forsook the Lord their God, who brought their fathers out of the land of Egypt, and have embraced other gods and worshipped them and served them. Therefore, the Lord has brought all this calamity on them. Nilagay ni Lord yung calamity na to dahil disobey na nila si Lord. Pinorsok, sabi niya. Ibig sabihin, iniwan nila si Lord. That's why this calamity brought all this calamity on them. Ay, huwag mo nang hayaan na this calamity will bring you para lumapit ka ulit kay Lord. Hindi gumaganti si Lord. Nagiging totoo lang siya sa word niya. Amen po. John 14:26. This is just ito last na yan. Last na. So, but the Helper, the Holy Spirit, okay, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Ito, but the Helper. Okay? But the Helper, the Holy Spirit, yung Holy Spirit tutulong sa'yo. Move again. First step, surrender. Second step, move again. Third step, trust the Lord, wait on the Lord, and fly again. Amen. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do, I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. So yung peace ni Lord, once you take that peace, hindi katulad ng peace ng mundo. Sometimes yung mundo, pwedeng i-fake yung peace. Saya ako dito. Pero kauwi mo, nalungkot-lungkot mo. Uminom ka ng milk tea, uminom ka ng soft drinks, kumain ka ng burger, di ka na satisfied, kasi di ka pala nag-pray. Or di mo pala dinedicate kay Lord, di mo pala kasama si Lord. Diba? You can eat the most expensive burger at hindi masatisfied pag hindi mo kasama si Lord. But you can eat most cheapest burger pero kasama mo naman si Lord. Compare with the most expensive burger. Mas masasayahan ka dun sa cheapest because kasama mo si Lord. Naranasan ko po yan. Buffet pa po yung kinakain ko. Pero di ako satisfied. And I know, in my heart, mas nasatisfied ako dun sa century. Nakasama ko yung mga kapatid ko na ang saya-saya kasi kasama namin si Lord. Amen po. So your satisfaction is from the Lord. Base kay Lord, hindi base sa estate mo. At lahat ng nangyari, di ba? Sino dito yung nakamtan mo yan dahil sinamahan ka ng Lord? Yan, yung grades mo or yung trabaho mo. Kasi kasama mo sila. Diba? Masaya ka. Pag pumapasok ka, kahit pagod ka, kasama mo si Lord. Minsan naman, pinag-pray natin, tapos binigay ni Lord, tapos nagre-reklamo tayo. Huwag naman ganun. Kasi may nangyari sa akin natin. Tapos na-realize ko lang, bakit pray ko pala ito? Okay. Hindi na ako. Siyempre, na-heart check ako. So, yeah. Sige po, pray po tayo, no?